Good day, choir masters and choir members. Ray Santos again. And today mga choir masters and choir members, pag-uusapan natin, no? Ang pinakamagaling na singer sa aming section. Yan, okay. So alam nyo, mga choir master and choir members, many years ago, meron akong isang choir master na nakausap. Sabi niya sa akin, alam mo Ray, no, ang hirap magturo at saka hirap mag-perform pag wala yung mga poste ko. Sabi niya gano'n. So ako naman na-curious ako, sabi ko, ano yung poste, no? Sabi ko, ano yung poste? Sabi niya, yun yung pinakamagaling na singer sa kada section. Ayun. So ang strategy niya pala sa choir master, sa kada section, halimbawa soprano, alto, tenor, bass, meron siyang mga posting tinatawag or yung inaasahan niya o yung pinakamagaling doon sa section na yon, no? Pero in the back of my mind, sabi ko, parang hindi yata effective yon. Sa loob-loob ko, kaya ka siguro nahihirapan. Kasi, meron kang mga ganitong strategy na may mga poste-poste pa, no? Ngayon, paano na lang kung halimbawa hindi makarating si poste, hindi makarating itong pinakamagaling na singer na to. So, ano mangyayari doon sa section na yon, no? Ano mangyayari doon sa section na yon? So, mahirap itong strategy na to, mga choir master and choir members, no? Mahirap itong strategy na to. Ang tamang strategy talaga is kailangan lahat ng ating mga singers alam nila ang kanilang tono, alam nila ang kanilang timing, yung kanilang mga voicing, dapat alam nila lahat yan. Bakit? Kasi the moment na mawala yung isa sa mga members nila, no, or mawala yung halimbawa yung kanilang inaasahan or yung kanilang, sabihin na natin, pinakamagaling na singer nila, kaya nilang dalhin yung kanilang section, kaya pa rin nilang tumunog kasi alam nila, no? Alam nila yung kanilang tono at hindi sila umaasa dito sa pinakamagaling na singer na to, no? So dapat walang ganoon. Dapat lahat kayo, no? Lahat kayo alam niyo yung tono, lahat kayo magagaling. Dapat ganoon, no? So as a choir member, dapat ikaw nag-aaral ka. Dapat alam mo yung iyong kinakanta, no? So that is very very important. And then sa part naman ng choir master, sa tingin ko dapat hindi ganito yung maging strategy natin. Dapat talaga ang maging strategy natin is we make it sure na lahat ng ating mga members ay nagko-contribute, no? Alam mo, meron pang isang strategy akong nakita sa isang choir master. Maganda yung strategy niya. May exam, no? May exam. Halimbawa, na natapos na nila yung isang kanta, no? Four voices, no? Four voices. Tapos na nila yung isang kanta, tumutulog na sila, okay na. Ang ginagawa niya, may exam. And then, isa-isa, no? Halimbawa, kukuha siya ng isang singer doon sa soprano, isang singer sa alto, isang singer sa tenor, isang singer sa bass. And then, pagsasabay-sabay niya, may exam. Just to make it sure na lahat kayo nakakaalam ng tono nyo at kaya nyo dalhin yung inyong mga section. Yan. So, again, mga choir master and choir members, no? Sana hindi ito yung ating strategy, no? So, dapat lahat ito alam natin. Kung ikaw ay soprano, be a good soprano. If you're an alto, be a good alto. If you're a tenor, be a good tenor. And if you're a bass, be a good bass. Yan. Okay? And see you again for our next choral strategy.